Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 7, 2024 at anong nangyari sa market natin? Grabe yung buhos ng market natin. Ayan. So iniwan tayo ng mga investor sa market. Ang lakas ng drop natin kanina. So buti na lang nag-bounce si di ba? Itong si ICT natin. So nag-bounce siya nag-drop pala to ng 7% kanina eh. So sa kanya actually sa kanya galing yung more than half ng net foreign sell dito sa market natin. Pero karamihan talaga iniwan tayo ng foreigners during this time kasi nga naman nag-breakdown yung market natin. So pagkatapos yata mag-break yung 7,000 level, dumauslos ng malakas yung market natin. Nag-close tayo nag-drop tayo ng more than 3% o 3.3% yata yung pinakamababa natin kanina. So, OA daw si PSC natin. Kasi kung titignan mo, yung galaw ng market natin, di ba, nakabase nga tayo doon sa election sa US. Medyo takot yung Philippine markets dahil doon sa mga tariffs na pwede mangyari na naman sa China. Pero yung affected na country, hindi naman ganun kalakas yung drop. Tapos, yung nakita natin na drop sa global markets, mga 1% lang. So, parang normal na trading lang yung galawan sa global markets natin ngayon. Actually, maganda nga yung di ba, yung US market natin kagabi. So, dito lang sa Philippine markets nag-drop ng more than 3%. Ayan. So, natakot yung mga investors natin kasi dalawang linggo o magtatatlong linggo na kasi na pa-drop yung market. Malaki na rin kasi yung nawawala sa mga gains natin o nawala na yung mga gains natin kung nandito ka sa mga property stocks, di ba? Si ADI, SMPH, bugbog na bugbog yung dalawang stocks natin. So, ang sinasabi naman nila, bakit properties yung malakas na mag-drop? Yung US dollar, so yung mga interest rates, ayan. So, lumalakas yan USD. So, ibig sabihin, humihina si peso natin. Ayan. Pero sa mga nasa abroad, malaki yung palitan nila. Ayan. So anyway, nag-bounce tayo dito sa 69, kala ko pandemic na kanina eh. 6914.88. So hopefully may bounce tayo bukas. Pero yun nga, ayan. So bilangin natin, 3.9 billion halos 4 billion yung lumabas. Nag-drop tayo 2.11 sa closing. So kung 4 billion yan, tapos kahapon, ilang bilang natin sa kanya? Nasa 11 billion. So, 7 billion na nga lang yung support ng market natin. So, yun po yung dahilan. Kaya malakas po yung drop ng mga stocks natin. So, mag-aantay na lang ulit tayo or pwede panalo yung hindi pa bumibili sa market natin yung mga merong buying power kasi sobrang mura ng mga stocks natin ngayon. So pa-oversold na siguro, especially yung mga properties na stocks. Okay? So yung pag-uusapan po natin, so puro negative to, ICT lang yung medyo nakabalik kanina. So siya lang yung berde sa pag-usapan natin. Kaya ayan, so ako hindi ko muna titignan masyado yung port ko. Baka maging manervyos tayo dun sa mga makita natin. Mapasell tayo na mapasell sa kanya. Kasi parang sentimental naman yung nangyari sa market. Although may kasama nga na volume ng foreigners. Ayan, so baka may rapa makabalik in the short term yung markets natin. Okay? So dito yung nauna sa lista natin. Samantalang yung mga alaga natin sa US market lumipad kagabi. Ayan. So dito, nauna sa listahan, nag-drop siya ng 7.34%. So meron siya net foreign buy na 4.51 million. Malakas pa rin siya, di ba? Si crypto natin nasa halos 75K pa rin siya. So panalo yung mga crypto traders natin. Tapos si ICT, ito lang yung berde nga dito sa listahan natin, 1.21%. Pero meron siyang 2 billion na net foreign sale. So may malaking may malaking lumabas na investor. Ang lakas nung local na bumili sa kanya pero watch out na lang kasi 'di ba? Sabi natin pag umalis yung investor, nahirapan naman yung local na i-hold yung mga stocks natin. So siya lang yung berde ngayon. Tapos si OGP, nag-trending kasi kapon, no? So nag-drop siya ng 4.24%. Trending pa rin siya dito. So meron siyang, sabi nga, hindi ba ex-date bumagsak na to, 43.12 million in foreign sale. Tapos yung dalawang properties natin na nalaglag, 4.85% na loss kay Ali. Ayan, so akala ko nag-bounce na si Ali. So meron siyang 441 million. Ayan, laki. Net foreign sale. SMPH, so isa din, nag-cause ng drop na market, 5.37% at meron siyang 289 million net foreign sale.
sale nga itong mga to, no? Tapos nilagay natin si representative ng mga bank, Security Bank kasi ayan, yung mga nag-aantay ng ng drop, meron siyang drop na 5.27%. So meron siyang 15.58 million na net foreign sell dito sa market. Ayan. So grabe yung kinain na yung mga gains natin kung hindi ka nag-take profits nung nandito tayo sa bandang 7,400 o 7,500 levels naman. So panalo yung makakapasok sa market kasi malapit na yata sa oversold condition si PSE natin. Okay? So anyway, yung ating disclaimer pa rin, guys, yung mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for educational purposes po lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. So overbought na yata yung yung US market. Mamaya silipin natin sa Trading View. Ayan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check nyo na lang yung mga updates natin or yung mga gustong updated sa mga trends sa market. Subscribe ka lang po dito sa ating YouTube, Palabi Trader, or kung gusto mo ng guide, join ka dito sa trading community naman natin. So yung mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat dun sa mga usual na viewers natin, mga company reviews. So review tayo kahit na pangit yung market natin. So nakasubaybay tayo sa kanya. Company reviews, profit or loss, yung mga sample trade sa market, indicators, mga technical analysis, and fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies natin. Ayan. So yung trader natin magiging naman tayo, ano man tawag dito, investor na naman tayo nito. Ayan, so yung ating Palaboy Trader crypto to para sa mga play to earn games. So follow mo na lang po yan. Tapos sa social media, dito sa Facebook account na Palaboy Trader. So check mo na lang po yan. Tapos sa Facebook page na Palaboy Traders. Okay. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa, ayan, ba't bumalik yung ko? Balik natin si Bodega Peak. Ayan. So, yung mga articles natin dito sa local market, US, and bandang crypto. Tapos sa news, so, ang hirap mag-repost ng mga retweets kanina kasi ang pangit nga ng market natin. So, tingnan natin yung nangyari sa PSE. Ayan. Okay, net foreign sell tayo ng 3.9 billion. So 7 billion na lang. So halos wala tayo support ulit dito sa market natin. So nakaka-attract siguro naman na-attract sila doon sa sa lakas ng US market kasi hindi mo alam kung ilang araw yung yung rally doon sa US market, yung mga AI stocks na hawak ko doon. So syempre binabantay pa rin natin kasi kaka-nominate pa lang naman, kaka-panalo ni Trump pa lang naman dito sa US. So baka ilang araw pa na ganyan yung galaw natin. Pero eventually siguro babalik din naman itong mga to. Kapag nag-overbought yung mga indices sa US. Mamaya silipin natin yung mga indices nila. Tapos ayan, sa pinakamalakas na drop, property talaga yung tinamaan. So 3.94%. Ayan. So pumangalawa din si mining natin 2.59%. Industrial 2.26. So nasalba lang si services gawa ng reversal ni ICT kanina. Ayan, so buti nag-bounce si ICT para din sa mga investor natin sa kanya. So alam niyo na yung pinaka-catalyst si Donald Trump. Ayan, kasi pro-American talaga si 'di ba, US. Si Trump. So mga tariffs yung yung mga madalas niyang sabihin. Ayan. So no choice tayo, mag-aantay tayo ng reversal ng market. Kukunti din yung binibili. So mas marami talaga yung binibenta. So foreign funds bought East West, PNB, Alter, Manila Water, CNPF, Keeper. Tapos hindi tayo makapag-invest sa US kasi sasara na si Itoro sa Pilipinas. LPZ, Aritz, CRIP, dito, MAC, at saka si Plus. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, APF, GEN, DNL, EMI, GSMI, AC, AJ, Costco, Ali, DDMPR, FLI, Globetel, Converge, at saka si Cebu Pacific. So ito yung closing natin kanina. So ICT at saka si San Miguel Corporation lang yung berde. So lahat sale yung mga stocks natin. So tinamaan si SMPH 5%, Ali 4.8, URC 3.9, Aboitiz 3.6, JT Gap 3.5, Bloom 3.3, CGGS nag-breakdown na yata to 3.3%, ASEN 3.1,
Ayan. So trap na trap yung ano. Ano ba yan? Bear trap yung market o talagang ano, breakdown na yan. So breakdown kasi umalis yung ano eh, yung halos 4 billion eh. Mondinesian Corporation reports 6.1 billion net income, up siya ng 5%. Ayan, kumita na si ano, si Mondinesian natin. Ito yung ano, so tumaas yung treasury yield sa US to, no? Yung 30 years pa to, bond yield niya is umakyat siya. So nag-spike. So 'di ba pag yung mga yields, bond yields, government yields, umakyat siya, yung mga stocks bumababa, pero nag-overreact na si ano, Philippine markets natin. Robinson, ano ba to? Um, double digit, sabi niya. PSEI has no gainers as of 11:27 a.m. Grabe yung bloodbath sa market. Ayan, hopefully hindi ka tutok na tutok kanina. Kung hindi, sasakit ang ulo mo sa pula ng market natin. So a Trump-led administration might focus on stimulus, deregulation, and tax cuts which can raise inflation expectations. Ayan. Mega World, net income up by, ayan, maganda pala siya, 16%. Tapos eto pa siguro, kasama na rin siguro sa negative sentiment. Yung GDP natin, 5.2% sa third quarter. So short siya sa 5.7% na market expectation. Ayan. So bumabagal yung pag-grow ng market ng Philippine economy. So Asian markets brace for impact as dollar strengthens. Ayan. So yan din yung isang epekto actually ng lumalakas na dolyar. OGP, meron siya dividends pero hindi pa ex-date. Oceana Gold. Okay, so siya din. Robinsons Land up by 13%. Ayan, napa-tweet tayo kanina kasi grabe nga naman yung market natin nag-fall ng more than 3%. ASEN up by 20%, 24%. Ayan, okay naman yung mga earnings eh, kaso wala nga tayong foreigner. FB, so up din siya, 21%. Ali, 15%, up naman siya. Oh. Ayaw lang talaga. CNPF, 15% up din. CPX, 23% up. Alter received board approval for 4.4 billion loan. Ali, ano ba to? To launch 80 billion projects by year end. DNL sees bright spots from export. Robinson, 13% increase. Manila Water investing 300 million in automation. Okay. Solon cites disadvantages of 1K per year rent. Ano to? Pasay City lot. Meralco, the House Representatives granted a 25-year franchise for Meralco. Ayan, panalo si ano. Meralco niya pag bumalik na yung market natin. Tapos ito yung, akala ko hanggang, ano lang eh, below 2% talaga tayo. Pero pagtingin ko, 3%. Ayan, so napatingin na lang ako sa index, hindi na sa ano, individual stocks. So Ayala Land, 39 yung target price pala ni ano, Philstocks. So mababa yung ating GDP. Ito yung galawan sa US market kagabi. Ayan, so makit yung ano, 30 years 30 year yield. Tama, 30 years yield dito sa US. Bitcoin, umabot pala siya ng ano, all-time high 75k Dogecoin, no? Pero nagpo-pullback na yung mga yan ngayon. So Dow Futures, kapon yan. CNPF, DNL, ano ba to? 1% lang siya. CNPF, 14%. So, ito yung mga galawan kahapon. So, nire-repost din natin yung ano eh, yung US market. And ito, grabe oh. 3%, 2%, 2%. So, nagbalikan. Nagbalikan siguro yung mga traders dito. Kasi nga naman, di ba, pumipitik ng malakas. Pati yung futures, malakas din siya. Mababa yung ano, yung yield natin na dito sa APHE. Oh. Kagabi pala may bad sign na siya, negative 2.08%. Kasi yung mga Asian markets, yung mga growing countries, sila yung maapektuhan kasi ng ano eh, mga gagawin ni Trump, lalo na yung mga tariffs. Ayan. Kasi babawasan niya yung ano eh, babawasan niya yung mga tax ng mga tao doon, pati company tax, corporate tax, tatanggalin yung tax sa mga pension yata yon, mga senior citizen. So marami siyang ano, tax cuts na gagawin. So saan niya kukunin yon? Sa mga tariffs, yung mga ini-import niya, in-export ng mga Asia papunta doon sa US. Okay. So guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, check mo na po yan. Okay? So tingin tayo dito sa galaw na market. Sakto, no?
talagang sinagad dito sa ano, MA 100. So, okay. So siguro may potential naman na mag-bounce bukas yung market natin. Pero ikakap na lang muna natin, babaguhin natin yung 'di ba resistance na nilalagay ko madalas 7.6. Wala broken na siya. So 7.1 yung magiging resistance sa market natin and support natin is 6,900 kasi nandiyan yung ano eh, yung range ng market. So hindi rin tayo maging masyadong optimistic. Baka pupunta na nga tayo dito sa oversold condition. So baka abutin na tayo kasi Friday bukas, 'di ba? So baka abutin tayo hanggang next week dito bago mag-bounce si PSE. So mag-overdue sa bounce si PSE kasi halos oversold na yung majority ng mga blue chips. So isa pa rin yung direction, downtrend. Hindi tayo makareact dito kasi pre-fall yung yung galaw ng market parang dito nung April 2024. Ayan. So talagang no, kulong tayo sa sideways pattern ng um, market natin simula nung magkaroon ng pandemic. So very bad, 7,000 ulit yung current closing natin, 2.11% and 3.9 billion net foreign sell. Okay? So nakita natin yung mga loss ng mga big caps natin. Dito tayo sa winners. Meron ba? Wala yata, no? 7-11 lang. Ayan. So 4.36 yung traded value niya. 3% up. Si FB, San Miguel Food. Ayan, may dividend siya. Halos 2%. Ayan. So nag-up siya ng 2%. Si FB. Tapos DMW, 1%. Basag-basag yung chart niya. Ayan. Wala tayong makita na maganda. So dito sa losers, sinong nauna? Primex. Ayan, si Primex, 11%. Tapos si dito, ayan, ang laki ng mga kadilat natin. Sakto yung niya, no? Mamaya bisitahin natin yan. Sakto yung nag-tweezer top siya. Sa 2.24, Ani, 7% din si Ani. Back to zero na naman yung mga alaga natin. SMPH, 5%. Grabe si SM. SMPH, Ali, 4.85. Si ABA, 5%. Nag-breakdown. Ang daming breakdown ng stocks. AT, minus 4%. DNL, minus 4%. Grabe din si DNL pala. Si OGP, 4%. Si MAC, tapos na po tayo dito kay MAC, 3.9%. Cebu, 3.9%. Grabe yung market natin, no? Si Bloom, ayan, pa-breakdown ulit. 3%, Megawide, 3.3%. Ayan. Pero ba't maraming laglag kapag titignan yung ibang stocks. Dito na lang tayo sa mga trending stocks natin. Okay? So, silip tayo dito sa US market. Hindi tayo sasabay ngayon, no? Kasi iba yung iba yung galaw ng na markets natin. Okay, so maganda ulit sila. Si S&P Futures 0.2, Dow Futures 0.21, Nasdaq 0.22%. So okay yung galaw kagabi, tapos okay yung futures. So congrats ulit doon sa mga nagtitrade sa US stocks. European markets, okay naman siya. Tapos sa Asia markets, yan. Mga Asia yung tinamaan dito. Indonesia, 1.9. So siya lang. So bukod tangi si Pilipinas, 3% yung drop ng market. Kaya nagtakbuhan na rin yung karamihan ng mga investors sa market. Ngayon, silipin natin si Trading View. Tignan natin yung pagka-overbought ng mga stocks nila. Ayan. So ito yung mga minomonitor ko na stocks. So, okay, so tingin tayo ng konti. Dito lang sa indices. Ayan. So hindi pa overbought si S&P 500 nasa RSI 63. So ibig sabihin, may i-inday kasi nag-inverse na yung galaw natin So may i-inday pa tayo na pessimism sa market. Si Nasdaq hindi pa overbought. So pwede pang gumalaw tong mga to, no? Tapos si Dow Jones Industrial Average, grabe yung jump niya. Index yan. So nag-up siya ng 3%, hindi pa siya overbought. So pwede meron pang galawan tong mga nandito sa US market kasi hindi pa overbought yung stocks kakaano lang 'di ba bago yung president. Kaya maraming opportunities dito. Kaya siguro naglilipatan dito yung mga investors na tumambay sa Philippine markets kasi umakyat tayo ng grabe din naman 15 billion yung net foreign buy pero hindi natin na break yung 7,600. Okay? So crypto malakas pa rin.
74K si Bitcoin, Ethereum 2.8, si BNB 594. Ayan, umakit pa rin si BNB. Tapos yung iba mix. Ayan. Si Dodge nag-drop na yata eh. Ayan, 4% nag-drop na siya. Tapos si Shiba nag-drop din siya. The rest, verde pa yung ibang mga cryptos natin. Okay? Saklap sa Philippine markets. Pero anyway, sanay naman na tayo dyan. Mas marami pa tayo malalim na napuntahan last time. So yun lang. Ang impact lang siyempre sa atin kahit medyo sanay na tayo sa market. Matagal ulit bago tayo kumita sa mga stocks natin. Okay? So unahin natin si dito sa listahan. Okay. So nag-drop si dito natin. Grabe yung CISO. Medyo mahirap i-predict tong galaw ng market natin. So ilalagay ko lang muna yung support dito sa MA100 kasi ito naman yung pinaka-support niya last time, di ba? Okay, so diyan lang muna. Kagabi 2.4 yung nilalagay natin sa kanya. So parang eto, nagre-retest siya dito sa range na to. Laki na pala ng range ng galawan niya. So anyway, watch out na lang kasi malakas yung drop. Pero meron siya net foreign buy meron siyang may sumalo sa kanya 4.51 million net foreign buy 7%. Kung meron bounce si PSE, potential may bounce dito natin, pero pag wala bukas, pag red yung opening natin, asahan mo may mga retest tayo dito sa mga support levels natin. Okay? So technical wise, hindi naman natin maguhitan tong si dito kasi meron nga siyang catalyst. Biglang parabolic yung galaw niya. And ngayon, biglang nagtakbuhan yung mga traders natin. So nag-profit na yung iba kasi kung titignan mo yung gains niya, malaki na rin. 25% siya in just 3 days dito. Hindi pa kasama yung breakout candle natin sa kanya. Okay? So mayroon maging greedy talaga pag meron na take profits na. Ayan. So ganyan lang muna yung drawing natin. Medyo mababa yung support talaga kasi malaki yung candle natin tapos solid pa yung yung closing natin. Okay? Next, OGP. Tingnan natin yung galaw ni OGP. Nagsiso din pala si OGP, no? Nag-gap up tapos biglang binuhusan siya. So nag-drop siya 4% and malakas yung net foreign sell. So may nagbabudget din ng correction. So 43.12 million net foreign sell. Breakdown tayo sa RSI 50. So tapos pabagsak din yung mga indicators natin sa kanya. Okay, wala man talaga yung expectation ngayon sa market natin kasi pangit niya yung galaw ng mga stock. So, hanap na lang tayo ng support para sa mga holders. So, actually support naman talaga yung current location niya. Pwede ba 'to ang Fibonacci natin? Para mahanap natin yung mga Okay, support siya is sa current price na 15. May mga paputok pa dito Okay, 14.4. Yan na lang po yung pinaka support natin sa kanya. Ayan. Kung may naririnig kayo sa audio na putukan, late celebration nila ng Deepa Valley dito. So, okay. So, 14.4 na lang po yung pinaka-support natin. So, wala muna tayong expectation. Maganda lang sa kanya, meron siyang upcoming na dividends na laki din niya, no? 5% okay na rin yan, di ba? So, yung mga nag-aabang, ito yung magandang support line sa kanya, 4.43. Ito, pwede rin naman to kung mag-Dow G yung yung candle natin bukas. So, resistance, huwag na muna natin pag-usapan kasi nga bumagsak yung lahat ng stocks natin. Okay? So, yan lang muna. Tapos si ICT, hindi ko napanood yung galaw ni ICT pero nagsiso nga daw siya So, nag-drop siya malaki din pala. Kaya pala umabot tayo kanina ng 3% na drop nag-swing yung niya Panalo yung nakabili dito yung malakas na loob na sumalo kanina. So binalik siya. Kaya lang ewan ko lang bukas So eto para ilalagay kong support kasi ito naman yung pinaka support niya talaga nung nagkaroon siya ng breakdown So ewan ko bukas kung meron siyang spike dito pero kasi nagliling tayo na mag-correct pa yung mga stocks natin. Sige, ilagay na lang natin. 406 na resistance. Especially to si ICT kasi meron siyang 2 billion. Kung hindi sinalo ng local yan, malaman nag-breakdown yung price ni ICT natin. Okay? So nag-close siya 1.21%. Pero kung ako naman may hawak sa kanya,
magbabawas na ako ng hawak sa kanya kasi malakas tong ano eh, net foreign sell. Ayan. So, depende pa rin sa iyo ha. So, yun lang naman is personal ano natin. Plan kung sakaling ganito yung nangyari sa kanya. Okay, so pabagsak lahat ng indicators. Pero nagkaroon na rin pala siya ng ano no, ilang araw na rin siya divergence pala oh. Kung hindi mo napansin dito sa bago tong breakdown natin na to. May mga divergence na rin pala siya. Oh. Hindi gumagalaw yung price tapos pabagsak yung ano. May mga bad sign na rin pala siya. Okay, pero pagdating sa earnings, okay pa rin to, di ba? Silipin natin. Ayan, okay pa rin naman siya. 23%. Okay, so foreigner lang talaga. Next, yung mga paborito kong asset, mga properties, tinamaan tayo dito. Kay Ali natin, 4.85%. So nagkaroon ng breakdown, resistance and support is dito, 29.45. Kung meron pa siyang ibabagsak kasi nga naglalabasan pa yung foreigners natin. Nakita mo, di ba, meron pang pwedeng igalaw yung market natin dito sa US. So, kaya nga, brace ourselves na lang para sa mga support level. 29.45 talaga. So, 4.85% na loss, 441 million net foreign sell. Okay, so may sign na rin siya ng weakness bago yung drops natin. Okay, so very bad, pero yan talaga, pinaka-support natin. Next, SMPH. So, gaya ng explanation natin kanina, pag malakas yung dolyar, yung mga properties natin bumabagsak. Kung napansin mo, yung correlation nila. Ayan. So, nag-resist talaga sa MA 100. So, ngayon, may konti pa naman siyang support dito. Ayan. So, tingnan natin kung abot siya dyan sa 27.64. Pero potential na nga din na magkaroon ng oversold condition itong si SMPH natin. Grabe. Ang hirap i-timing yung paglabas dito sa market na kasi biglaan din yung although may mga negative sign na tayo, di ba? 1 billion, 700 million, mga net foreign sell. Kaya lang nakakagulat pag mayroong mga 3 billion na net foreign sell dito sa market natin. Okay? So 5%. Potential naman sa bounce ng mga to. Basta siguro pag nag-overbought na yung karamihan ng mga stocks natin. Kasi mga mga big caps naman to. Okay? Next, Security Bank. Lastly, sinama ko lang siya. Meron siyang dividends na 1.6%, pero nag-breakdown na rin siya. Kasi dati ang daming gustong sumakay kay Security Bank, no? Pero bakit nawala ang volume, no? Nandiyan pa ba yun? Parang nandiyan pa naman yung mga holders natin, no? Pero nawala bigla yung volume. Fibonacci na lang tayo. Hindi ko makita yung support. Okay, dito. Okay, tama. Dito sa 84.47. Ayan. So, pupunta na rin siya dito sa oversold condition. So, nasama na rin to sa sentiment ng markets. And dito na lang tayo mag-abang. Yung mga gustong mag-habol dito kayo Security Bank natin. Okay? So, 5.27%. 15 million net foreign sell. Okay? So, balik tayo dito. So, tinamaan tayo ng mga speech ni Donald Trump. Pero tingnan natin, tayo lang naman sa Southeast Asia ang tinamaan ng ganito maliban kay Indonesia, di ba? Tinamaan din siya. Halos 2%. Pero sa labas ng foreigners, tayo talaga yung tinamaan dito sa markets natin. So may konting ilang araw pa siguro bago magkaroon ng technical bounce si PSE kasi during this time siya nagkakaroon ng bounce kapag malapit na talaga dito sa oversold condition naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat po. Kita ulit tayo bukas.